Kami ng mensahe mula sa komedyanteng si Bubay tungkol sa kalagayan ni Ate Gay. Si Ate Gay kasi ay nasa ospital ngayon at kakatapos lang ng biopsy niya kahapon at lumabas nga na meron siyang parotid tumor. Kamusta na nga ba si Ate Gay? Itong Martes, isang araw matapos niyang lumabas ng ospital, si Ate Gay nagpaunlak ng panayam sa tinutuluyan niya ngayon sa Quezon City. Hindi katulad ng nakasanayan ang humarap sa aming team, matamlay na Ate Gay. Kapansin-pansin ang malaking benda sa kanyang leeg na siyang tumatakip sa tumubo ritong napakalaking bukol. Ang lagay ko ngayon is mahirap kasi meron akong bit-bit na malalaking bukol sa leeg. Doon ako nahihirapan. Dahil sa kanyang bukol, ang komedyanteng napakagaslaw sa tuwing nagtatanghal, hirap ngayong gumalaw. Mas madalas akong nakaupo kasi mas hindi ako hihina. Minsan, ganyan. Kesa kasi igalong ko, baka gumulo, para ko robot na lang. Nitong Pebrero raw, nung unang napansin ni Ate Gay na may tumutubong bukol sa kanyang leeg. Maliit lang siya, beke siya, parang beke. Tapos sabi ng mga kasama ko sa work, hindi pantay mo mukha mo, pacheck mo yan. Nagpa-ultrasound ako, nagpa-CT scan ako. After CT scan, magpabiopsy daw po. Ang findings is benign. Hi! Ito po si Ate Gay. Kahit hindi pa nawawala ang kanyang bukol, si Ate Gay bumalik sa trabaho. Happy birthday to you. Dito nga lang nakaraang buwan, lumipad pa siya pa Canada. Ayoko naman kasi ma-issue contract, kaya tinuloy ko yun. Nung umalis ako, maliit lang siya. Yun, doon sa Canada, medyo lumalaki na siya. At saka nagbibleed silang nagbibleed. Pero nagsishow pa rin ako. Kaya pala mapapansin sa kanyang huling mga in-upload na video na lagi siyang may takip sa leeg. Ngunit sa paglipas ng mga araw, hindi na mapagtakpan ang kanyang pinagdaraanan. September 6 and September 7, nasa Jensen ako for Teacher's Day and 2P anniversary. Yung gusto kayo ng golden! September 8, uwi ko Manila. Nagdugo siya dun sa airport. Saka para ako naliligo. Basang-basa yung jacket ko. Tapos nung pag-uwi ko, diretso na ako sa doctors. Na-admit po ako. Si Ate Gay muling sumailalim sa iba't ibang laboratory test. Siguro naka 5 times akong laboratory. Tapos 2 CT scan. Tapos 2 biopsy. Hanggang nadiskubre na ang naunang inakalang benign na tumor na tumubo sa kanyang leeg, malignant pala. Ibig sabihin, cancerous. Aray. Ang dugo. Ayun, successful. Cancer daw. Stage 4. We are dealing with a malignancy both doon sa loob ng ilong niya at saka sa leeg. Ang ating working diagnosis is nasopharyngeal carcinoma with extension sa kulani sa leeg niya. Minsan because of radiation and sometimes may genetic disposition na rin. Makakontribute yung stress, yung nutrition. Masakit pakinggan na ng cancer ka, mamamatay ka na. Yung hindi ka naaabot ng 2026, sabi ko nga kahit taplasin lang ng konti, okay na yun. Hindi raw pwede. Kasi sisirit ang dugo, baka yun pa ikamatay ko kasi nakayakap na yung bukol sa ugat. Sa araw-araw umiiyak ako. Wala nung pinanganak ako. Mahal ako ni Lord. Ang tanging paraan daw para mapabagal ang pagkalat ng cancer cells ang sumailalim siya sa radiation o hindi kaya chemotherapy. Pero tinututulan ito ng kanyang pamilya. Ang mamatay lang ng kapatid ko ng third time, cancer din po. Nakita nila kung paano manghina sa kidney. Dahil sa kanyang kondisyon, si Ate Gay napilitang i-cancel ang mga napanguan pa man din niyang shows. Ay, iniiyak ko eh. Gusto ko magpasaya ng tao kasi yun ang aim ko. Kaya kahit may sakit ako, nagpe-perform ako. Pero ngayon, na-cancel ko na lahat ng shows ko.
Kaya sabi ko magpapagaling ako. Hindi pwede ako mawala. Pero hindi pala ito ang unang beses na nagkaroon ng mabigat na karamdaman si Ate Gay. Dahil taong 2021, na-diagnose naman siya ng toxic epidermal necrolysis. Skin disease. Siguro sa 1 million, 2 lang kami, 3 na yung gano'n. Tapos ito yung dumudugo ang puso, nagkakasugat, ang dilagi nagkakasugat, ang kuko nawawala. Lahat yan wala na yan dati. Wala na lang magpapapabuhay sa akin. Kung nakayanan ko dati yung sakit ko napakalala, siguro makakayanan ko ngayon. Wala raw hindi kakayanin si Ate Gay, lalo pat batak siya sa hirap. Sa Tondo siya lumaki, Gil Aducal Morales, sa totoong buhay, pampito sa 11 magkakapatid. Mahirap lang kami. Ang nanay ko lalo naglalaban, nagpapaweteng, nagpapataya sa mga sa high alay. Noong araw, ako pa nga yung nagdadala sa kubrato. Masalimuot man ang kinagis ng buhay, lumaki si Ate Gay na masayahin at palabiro. Sa kagustuhang makatapos ng pag-aaral, nag-working student siya. Nag-school ako sa PCU. Naghuhugas ako ng pinggan sa Department of Labor and Employment. Makanta-kanta ako. Kahit napakataas pa ng inugasan ko kaysa sa akin. Ikaw lang magaling kumanta dito, di ba? Okay naman. Maingay, baka magising yung mga kapitbahay, mag-request pa sila. Hanggang sa namuhunan na siya sa kanyang talento sa pag-awit. Nakita ko sa Jolly Wanted Waiter with Good Singing Voice. Nag-audition ako. Yun pala yung singing cooks and waiters. Gusto ako ng mga customer na kumakain. Kaya iniikot ako sa ibang branch. Hanggang sa nag-comedy bar ako. Taon 1995. Uso yung The Floor Contemplation Story. Ang kanta ni Nora Honor. Doon ko kinanta. Kahit konting awa. At nura niya ng mga may-ari. Kaya nadali ako nakuha. Ay, sister. Meron mo pala nangungote sa'yo. Si Gil Aducal Morales ng Tondo, dito na nagsimulang makilala bilang si Ate Gay. Kasi nagpangalan sa akin Ate Gay. Oo, kasi unang pangalan ko Hill. My name is Hill. Tapos sa chocolate, chocolate Hill. Mukha pa kami mga tarsier. Yung panahon na yun. Huwag muna akong kunin chocolate. Huwag muna. Dito na rin niya kinarir ang pang-i-impersonate o panggagaya sa superstar na kanya raw ultimate idol. Hanggang ang impersonator, kuminang din ang sariling bituin. My brother is not a pig. Hindi ba yung kapatid ko? Isa siyang kabayo. Una kong guest sa TV is Eye to Eye. Abang guest si Nora Honor, ako yung surprise ni Inday Batik. Pag guessing na ako sa TV, mga idol ko si Cap. Pati si Galileo, inaasa niyo sa akin. Pati ng alak, inaasa niyo sa akin. Good the Girl and the Boy. Ay, panama sa bossing ko. Alam mo yun! Comedy Bar. Talong! Anybody home? Makailang ulit na rin natin siyang nakasama rito sa KMJS. Walang himala! Kailangan ko kasi may special show ka, kaya naisipan ko manood. At dahil sa ginagaya mo rin ako, kaya kami na rin. Pero isa marahil sa highlights ng kanyang career, ang makasama sa concert, ang ini-impersonate niya at kanyang idolo na si Ate Guy. Sobrang bait sa akin ni Ate Guy. Ngunit po akong kunin muna, Ate Guy. At sa kanyang pagsikat, ang kanyang pamilya, kasabay rin niyang umangat. Si Tito Carpong kasi, kapag po siya, kasama po namin, is lagi po yun ang delivery ng pagkain. Mag-pizza kayo, ganun po, kumain kayo. Pag Pasko, lagi po siya nagbibigay ng mga ham sa every kapitbahay po. Lahat din po ng magkakapatid, binibigyan niya po ng ham. Kasama po yung buong community po ng barangay namin. Siyempre po, nalulungkot na hindi nasahan na magkaganon po siya. Sobrang bait na po kasi. Tsaka matulungin sa mga Mahal na mahal ako ng mga kapatid ko, mga pamangkin ko. Ayun ang hindi ko pwedeng iwan. Ito yung sakit na mali. Ano pinausok ang mali. Ito yun yun. Si Teka, parang kulang sa tagas. Si Ate Gay, hindi lang mahal ng kanyang pamilya.
pati na ng kanyang mga katrabaho. Wala siyang record kasi na yung nagdiva. Kahit may sakit siya, pupuntahan niya. Wala siyang pwedeng i-decline. Basta may commitment siya, ganun siyang tao. Kasama ko po si Ate Gay ng magto-20 years. Kahit hindi siya tumatawa or hindi siya nagpapatawa, matatawa ka na, itsura pa lang niya. Nanay-nanayan, ang tawag ko dyan, super mom. Hindi kanya pagdadamutan ng ilaw. Lagi kanyang tatawagin sa stage para makilala at makilala ka ng mga tao. Bakit ka kinikilim? Bakit ka kinikilim? Ikatam. Hala, ante. Pangot man. Hala, nagbangsit. Si Ate Gay rin daw ang naging daan para makilala ang kapuso comedian at matalik niyang kaibigan na si Bubay. Nagkasama kami sa isang TV show ni Senator Manny Pacquiao ng 2009. Habang naka-standby kami, bigla siya nagtatanong sa akin, sabi, taga saan ka? Baguio po, pumunta ka sa Clowns, eto yung schedule ko, masasampayin kita sa stage sa Clowns at ipapakilala kita kay Boss Alan Kay. Masasabi ko, isa siya sa mga anghel ko kung bakit andito pa rin ako hanggang ngayon at kung bakit hindi ako rin ako napapagod magpasaya. Ay, umiyak na rin pala! Umiyak na rin pala. Siya na kasi gumagamit ng po at opo. Opo. Talaga? Para sa akin. Oh my God. Oo nga. Ito yung sa Abu Dhabi. Sabi, after naman siya, nag-iiyakan. Mahirap pagpatawa kasi magpaiyak. Pero hindi naman ako nahirapan doon sa pagmamayabang. Kasi nararamdaman nila yung puso ng isang performer. Ayun siguro panlaban ko. Yung nararamdaman nila yung puso ko, paano ako magpatawa kahit hindi nakakatawa. Pero natatawa sila. Ang pinoproblema ngayon ni Ate Gay, ang paglobo ng kanyang gastos sa ospital. Sa 200,000 na hospitalization, less na dun yung insurance. Kailangan pa ng 100,000. Sa PET scan, sa radiation, kumbagang naubos na po yung mga savings. Nitong Biyernes, ang mga kaibigan niya sa industriya naglunsad din ng fundraising event para sa kanya. Noon ko pa sinasabi sa kanya na, Ate Gay, gusto mo mag-fundraising kami sa mag-benefit show kami sa Clowns. Niya, Eke, wow! Siya talaga yung ayaw na ayaw. Siguro, parang ayaw niyang mamerwisyo ng tao. Pero nung tinext niya na sa akin yung kalagayan niya, sabi niya, Eke, magpo-fundraising ka na lang. Ako yung sa dulo. Sabi niya, kaya ko pa namang kumanta. Ang original na clone ni Nora Honor. At para palakasin ang kanyang loob, ang kanyang mga mahal sa buhay, may espesyal na mensahe para sa kanya. Kifong, Ate Gay, Madir, miss you. Miss ko na yung mga pang-o-okray mo sa akin, pang-aasar mo. Huwag kang matakot. Nandito lang kami sa harapan mo. Kailangan lumabag ka. Salamat po. Thank you. Masakit na. Sakit na. Pahingayin po natin siya. Tingin pa baka nalang po natin. Sana, mabuhay ako ng matagal. Kasi mas ko pa rin kasaya. Sa tanang buhay ni Ate Gay, hindi na niya mabilang kung ilang beses niyang isinambit ang pinaka-iconic line ng kanyang idolo. Himala! Walang himala! Walang himala! Pero sa sitwasyon niya ngayon, kailangan niyang maniwala na merong himala. Kailangan ko po ng himala. Kailangan ko po ng dasal. Kailangan ko po ng lakas.
At sana po, makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. Salamat. Sa lahat